Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang regular season MVP Shai Gilgeous-Alexander ay nagkaroon ng probably worst game niya ngayong season at natambakan pa nga sila ng mahigit 40 points. Sa game kahapon ay nagtala lamang siya ng 14 points, 2 rebounds, 6 assists and 4 turnovers on 4 of 14 shooting sa field and team worst negative 32 na plus-minus. Completely outplayed siya sa matchup nila ni Anthony Edwards at sila nga as a team ay talagang nilampaso sila ng Timberwolves. Paliwanag ng MVP ay tila ba nasuntok sila sa umpisa ng game at hindi na sila nakatayo pa. Hindi ka naman daw magiging perpekto and it's all about how you bounce back from a challenge at babawi nga daw sila. So ayun nga po mga kaibigan, despite the very one-sided loss ay nananatiling kumpiyansa ang Canadian Star. May kasabihan nga ang iba na mas mabuti ng matambakan ng malaki kaysa matalo ng 1 point lang ang lamang. At least nga daw ay nakapagpahinga ang OKC starters matapos na isang araw lang ang maging pahinga from second round na umabot sa 7 games at sa West Finals. Bukod nga sa mga free throws ni SGA ay Timberwolves nga mas naging physical na team from start to finish. Mas gutom ito sa panalo at hindi natin nakita ang typical defensive pressure na nakikita natin sa number 1 defensive team ng NBA. Sino ba sa palagay nyo magwawagi sa Game 4? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James. So kahapon nga sa pag-anunsyo ng All-NBA teams ay muling nakasali sa LeBron sa All-NBA second team matapos na mag-average ng 24.4 points, 7.8 rebounds and 8.2 assists per game on 51.3% shooting sa field. Ito na ang 21st straight NBA season niya na parte siya ng All-NBA team. Isang bagay na patunay ng kanyang consistency sa mahigit 2 dekada. At ngayon nga sa edad na 40 years old ay nagawa niya pa din na maging parte nito at hindi nga siya makapaniwala dito mga kaibigan. Sobrang blessed niya lang nga daw talaga base sa kanyang caption sa social media post na ginawa niya. Ang 21 years sa magkakasunod kung saan parte siya ng All-NBA team ay hindi lamang patunay ng kanyang consistency sa pagtala ng mga stats sa pang top 15 best players sa buong NBA, bagkus ito din ang testament sa kanyang kalusugan at kung paano niya alagaan ang kanyang katawan. One thing ang magtala ng mga solid stat for 21 straight years and it's another to play more than 1,500 regular season games at wala pa nga dyan yung playoffs and mga finals appearances niya mga kaibigan. Kaya naman napakadami ng record dahil bukod sa skills niya sa loob ng court, ang kanyang durability ay bukod tangi sa iba na patunay din ng trabaho at oras na nilalaan niya sa pag-alaga ng kanyang katawan off the court. Some may even say na ang basketball part ay ang easy part. Ang tunay na trabaho ay bago mag-umpisa ang mga game at pakatapos nito. Kaya naman malaking credit hindi lamang kay LeBron kundi pati na din sa mga tulad nila Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook, DeMar DeRozan, Mike Conley, Jrue Holiday at iba pa na kahit matapos ng 15 or more years ay nananatiling epektibo sa mga playoff or mga team nila. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?